Naka-full alert ngayon ang mga pulis sa Central Visayas kaugnay ng intelligence report na posible raw umatake ang mga rebeldeng NPA sa Cebu. May banta naman si Pangulong Duterte kasunod ng utos ni Mano ng NDF o ng National Democratic Front na paiigtingin ng NPA ang kanilang opensiba sa Mindanao bilang protesta sa martial law. Ito'y sa kabila ng alok na tulong ng NDF para sugpuin ang grupong Maute. May report si Mariz Umali. Hindi pa humuhupa ang bakbakan ng gobyerno at teroristang Maute sa Marawi City. Pero heto't may plano raw ang rebeldeng New People's Army na maglunsad na opensiba sa Cebu. Dahil dyan, naka-full alert ngayon ang lahat ng police stations sa Region 7 dahil sa intelligence report ng bantang opensiba. Tumanggi naman si Chief Superintendent Noli Talino na idetalye kung anong mga bayan sa Cebu ang target ng NPA. Sa pulong na dinaluhan ng AFP, PNP at business sector, sinabi ni Presidential Assistant for the Visayas Michael Dino na posibleng palawakin ang martial law sa Mindanao hanggang sa Visayas. What we want is to really protect the Visayas area. Of course, we do not want the Bohol incident to happen again. We do not want the Marawi incident to happen in Cebu or in fact for the entire Visayas. Suportado naman daw ng mga negosyante ang posibleng martial law sa Visayas. We are given an opportunity to understand better the martial law Duterte version, and we are able to relay this message to our members and to assure them that the martial law that was declared was for security, was to secure the people and to protect the people. May banta naman si Pangulong Duterte kasunod ng utos di umano ng National Democratic Front na paigtingin ng NPA ang kanilang opensiba sa Mindanao bilang protesta raw sa martial law roon. If there is a breakdown in the peace and order here because of the participation of the communists in this war against the ISIS, kung gusto ninyong tumulong sa kabila, magpuntahan na kayo lahat. But I am warning the leaders whom I have released and who are now talking to the representatives of my government, do not attempt to come home. I will arrest all of you and throw you to the slammer. Sa kabila ng napurnadang ikalimang round ng peace talks sa the Netherlands, handa naman daw ang NDF na tumulong sa gobyerno para masugpo ang grupong Maute. May puwersang NPA na malapit sa Marawi. Pwede mag-redeploy. At saka mayroon pa dun sa North Cotabato. Ayun, lalakad na mas malayo pero mas malapit. May draft proposal na raw sila sa GRP panel para rito at hinihintay na lang nila ang tugon ng pamahalaan. Nais daw ni Siso na makausap ng personal si Pangulong Duterte. Sa kaniyang pagkakaala, may imbitasyon daw sa Pangulo para magtungo sa Europa sa susunod na buwan at dito posible raw silang magkita. Isa raw sa kaniyang lilinawin sa Pangulo ay ang lagay ng kaniyang kalusugan. Mali raw kasi ang isiniwalat kamakailan ni Pangulong Duterte na meron siyang malalang sakit. Nakapagpagaling na ako mula doon sa pagka-hospital ko noong Marso. Na-clear ako March 20 kaya nakahabol ako sa fourth round. I call it skin deep, but problematic for the doctors. Kasi they want to single out a cause. Pero naman, nasasagala ng broad spectrum antibiotic. Umaasa si Sison sa loob ng 1 hanggang 2 buwan, muling babalik sa formal na usapang pangkapayapaan ang magkabilang panig. Mariz Umali, GMA News.